Krag. Ang tunog ng nababasag na salamin ay kumalat sa buong silid, kasing tulis at kasing gulo ng mga pirasong lumipad sa mamahaling sahig na gawa sa Nara. Sinundan ito ng isang marahas na katahimikan na binasag lamang ng malalim at hirap na paghinga ng isang lalaki. Madilim ang silid. Laging madilim. Ito ang pinili niya. Naramdaman ni Liam Alcantara ang hapdi sa kanyang mga buko ng daliri, isang matalas na sakit na nagpaalala sa kanya na totoo ang lahat ng ito. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tinignan ang kamay. Isang manipis na linya ng dugo ang gumapang mula sa isang sugat, kulay pula sa ibabaw ng balat na minsan na niyang ipinagmalaki. Ngunit ang sakit sa kamay niya ay walang-wala kumpara sa apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay naakit sa pinagmulan ng kanyang galit. Ang malaking antigong salamin na ngayon ay isa ng gagamba ng mga lamat. Sa kabila ng pagkasira nito, isang imahe pa rin ang nakatingin pabalik sa kanya. Isang imahe na kinamumuhian niya ng higit pa sa ano paman sa mundo. Isang halimaw. Ang isang bahagi ng mukha ay isang magulong mapa ng mga pilat, ang balat ay nakaumbok at baluktot kung saan hinila ito ng apoy at bakal. Ang isang mata ay bahagyang mas mababa kaysa sa isa, na nagbibigay dito ng isang permanenteng, nakakatakot na tingin. Ang labi niya, na minsan ay mabilis magbigay ng isang mayabang na ngiti, ay ngayon ay pilipit sa isang parang ngiwi. Ito ba ang Liam Alcantara? Ang tagapagmana ng isang imperyo, ang taong kinaiinggitan ng lahat dahil sa kanyang kakisigan, talino at walang katapusang kayamanan. Hindi. Isa itong masamang panaginip. Isang bangungot na ayaw matapos. Isang buong taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang aksidente. Ang pagbangga. Ang apoy. Ang kadiliman. At nang magising siya, ito na ang bumungad sa kanya. Ang kanyang sariling mukha na parang sinunog ng impyerno. At ang kanyang mga binti, walang pakiramdam, nakakulong sa isang gulong na silya. Simula noon, ito na ang kanyang mundo. Ang madilim na silid na ito sa loob ng isang mansyon na tila kulungan na ngayon. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga at ang mga tunog ng mundo sa labas na kanyang tinanggihan. Sir Liam. Isang banayad na katok ang narinig mula sa pinto. Ito si Manang Sonia, ang matagal ng mayordoma na tanging pinahintulutan niyang lumapit. Ano, sigaw niya, ang kanyang boses ay magaspang at puno ng galit. May bagong nurse po kayo, sir. Narito na po. Napaismid si Liam. Nurse na naman. Ilan na ba? 5 tao na ba ang sinubukan ng ina niya na ipilit sa kanya? Lahat sila, tumakas matapos ang ilang araw. O ilang oras. Hindi niya sila sinisisi. Sino ba naman ang gugustuhin na manatili sa piling ng isang tulad niya? Sabihin mo umuwi na. Hindi ko siya kailangan, sagot niya, habang kinukuha ang kanyang telepono mula sa bedside table. Plano niyang tawagan ang security para paalisin agad ang sinumang tangang naglakas loob na pumasok sa kanyang teritoryo. Pero, Sir Liam, ito po ang pinakamahusay. Galing pa po siya sa ibang probinsya at talagang pinili siya ni Attorney Lim. Sabi niya po, espesyalista daw sa mga kaso ninyo. May bahid ng pag-aalala sa boses ni Manang Sonia. Nagsimulang tumunog ang telepono. Huminto si Liam. Espesyalista. Sa mga kaso niya, hindi niya maintindihan kung bakit may pakialam pa ang mga taong ito. Hindi na siya mababalik sa dati. Ang kanyang mukha ay durog, ang kanyang mga binti ay patay. Wala nang pag-asa. Sige, bulong niya sa kanyang sarili. Hayaan mo siyang pumasok. Para makita ko kung gaano siya kabilis tatakbo. Rinig niya ang mga yapak ni Manang Sonia na lumayo. Pagkatapos ay ang mahinang pagbukas ng pinto. Hinanap ni Liam ang switch sa tabi ng kanyang kama at pinindot ito. Isang mahinang ilaw mula sa lampara sa mesa ang unti-unting lumiwanag sa silid, nagpapakita ng isang figura na nakatayo sa bukana. Isang babae. Nakasuot ng puting uniforme ng nurse, at may dalang isang maliit na bag. Hindi niya tinignan ang mukha nito. Wala siyang pakialam. Ikaw ang bago, tanong ni Liam, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Alam mo ba kung saan ka napunta, miss? Sa impyerno. Tahimik lang ang babae. Hindi ito sumagot. Hindi ito tumakbo. Hindi ka ba takot? Patuloy ni Liam, tumatawa ng isang mapaklang tawa. Tignan mo ako.
Tignan mo ang nangyari sa akin. Ito ang mukha ng isang tao na wala ng pag-asa. At ikaw, gusto mo akong gamutin? Para saan? Para bumalik sa ano? Sa isang buhay na wala nang bumalik? Wala nang nakakapansin sa akin. Maliban sa aking ina at sa kanyang mga tauhan na nagpapanggap na may pakialam. Tumayo siya mula sa kanyang kama, dahan-dahang gumapang papunta sa kanyang wheelchair sa gilid. Ang bawat galaw ay may kaakibat na hirap. Ang kanyang mga kalamnan ay nanghina at kahit ang pinakasimpleng paggalaw ay nagdudulot ng sakit. Ngunit ginawa niya ito para ipakita sa babae ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagiging inutil. Umakyat siya sa wheelchair, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hinarap niya ang babae. Alam mo ba kung bakit ka narito? Tanong niya, ang kanyang tingin ay matalim. Dahil nagbabayad ang ina ko para may magpanggap na may pag-asa pa ako. Nagbabayad sila para sa isang komedya. At ikaw ang clone. Wala pa ring imik ang nurse. Nakatingin lang ito sa kanya, ang mga mata ay kalmado, walang halong paghatol. Ito ang nagpagalit ng husto kay Liam. Ang katahimikan na ito. Ang pagtanggi na reaksyonan ang kanyang puot. Gusto mo ng ebidensya? Umabot si Liam sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang wheelchair. Mayroong isang baso ng tubig doon. Kinuha niya ito at walang babala, ibinuhos sa sahig. Ang tubig ay kumalat sa makintab na Nara. Diyan ka. Linisin mo iyan. Yan ang una mong trabaho. Ngayon na. Napaatras si Manang Sonia na sumilip sa pinto. Nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ni Liam, ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit ang nurse na natili sa kanyang posisyon. Dahan-dahan, yumuko ang babae. Kinuha nito ang isang panyo mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Walang imik, nagsimula itong punasan ang tubig sa sahig. Bawat galaw ay maingat, kalmado. Napuno ng pagkamuhi si Liam. Hindi ito ang reaksyon na gusto niya. Gusto niyang makita itong umiyak, matakot, tumakbo. Gusto niyang makita ang parehong takot na nakita niya sa mata ni Bianca nang huling beses niyang makita ito. Nag-aalab ang kanyang ulo. May nakita siyang isang malaking florera ng bulaklak sa isang maliit na pedestal malapit sa kanya. Kulay asul ang florera, mamahalin, puno ng mga sariwang rosas na ayaw na niyang amuyin. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ito. Hindi ko sinabi na saganang ganyan mo linisin, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa galit. Umalis ka na. Umalis Itsene. Itinaas niya ang florera at inihagis ito. Ang asul na florera ay lumipad sa hangin, patungo sa direksyon ng babaeng nurse. Narinig ni Ara Santos ang pagsabog. Isang malakas na kabog. Ang umalingaw-ngaw sa likuran niya, kasabay ng tunog ng nabasag na salamin. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang braso nang lumipad ang asul na florera, halos tumama sa kanyang ulo. Ngunit hindi siya kumurap. Hindi siya sumigaw. Sanay na siya sa mga pagsabog. Mas matindi pa rito ang mga pagsabog sa ospital, ang hiyawan ng mga pasyente sa emergency room, ang tunog ng mga aparato na nag-aalerto sa paghina ng puso. O ang marahas na pagbagsak ng katawan ng kapatid niya mula sa hagdan at ang tahimik na pag-iyak ng ina niya sa gabi. Ang galit ni Sir Liam, gaano man ito katindi, ay tila isang mahinang ihip lang kumpara sa unos na matagal na niyang pinanghahawakan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang mga nagkalat na piraso ng florera sa sahig, at ang mga sariwang rosas na nakakalat, ang kanilang mga talulot ay tila nalulunod sa tubig. Tumingin siya kay Liam. Nakita niya ang matinding pagkamuhi sa mga mata ng lalaki, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang takot. Ang takot na minsan nang nakita niya sa sarili niyang salamin. Anong tinitingin-tingin mo? Sigaw ni Liam, ang kanyang boses ay nanginginig. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Kalmado si Ara. Hinayaan niyang lumabas ang init ng galit ni Liam. Huminga siya ng malalim, ang amoy ng basa-basang lupa at ng mga basag na kristal ay pumuno sa kanyang ilong. Sir, sagot niya, ang boses ay mahinahon, walang bahid ng takot o galit. Binayaran ako para magtrabaho. At trabaho ko ang manatili dito. Ninisyan siya ni Liam. Trabaho? Para sa pera? Akala mo ba hindi ko alam ang mga tulad mo? Nagpapanggap na may pakialam pero ang gusto lang ay ang kayamanan.
Umalis ka. Hindi ko kailangan ang peking pagmamalasakit mo. Napayo ko si Ara. Tutu. Kinailangan niya ng pera. Kaya siya narito. At hindi siya nakakaramdam ng hiya. Ang pera na iyon ay hindi para sa kanyang luho o para sa peking pagmamalasakit. Ang pera na iyon ay para sa buhay. Hindi ko naman po sinabing may pakialam ako, sir, diretsong sagot ni Ara, habang dahan-dahang lumalapit sa mga nabasag na piraso ng florera. Yumuko siya, maingat na pinulot ang mga malalaking piraso. Narito ako para gawin ang trabaho ko. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ni Liam. Siguro, hindi ito sanay sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang bawat utos, o sa mga taong hindi natatakot sa kanyang galit. Alam mo ba kung gaano katagal mananatili ang mga pilat na iyan sa mukha ko? Tanong ni Liam, ang kanyang tingin ay tumama sa kanya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mabuhay ng ganito? Napatigil si Ara sa pagpulot ng mga salamin. Sa isang sandali, bumalik ang isang imahe sa kanyang isipan. Isang maliit na kama sa ospital. Ang mga ilaw ay puting-puti. Ang tunog ng monitor na bumubulong. Ang kanyang kapatid na lalaki, si Junjun, ay nakahiga doon, ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang mga binti ay nakabalot sa bendahe. Nakita niya ang sarili niya na nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang kamay ay nakahawak sa malamig na kamay ni Junjun, narinig niya ang boses ng doktor, wala na po tayong magagawa. Hindi na po siya makakalakad ulit. Mabilis niyang pinawi ang alaala. Hinarap niya si Liam. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng matinding pag-unawa. Hindi ko po alam kung gaano kahirap, sir, sagot ni Ara, ang kanyang tinig ay naging mas malumanay. Pero may alam po ako kung gaano kahirap ang mawala ng pagkakataon. Tumayo siya, hawak ang mga basag na piraso. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga mata ni Liam. Ang kapatid ko po, aksidente rin ang nangyari sa kanya. Pero wala na po siyang pag-asa. Wala na po siyang pagkakataon na makatayo ulit. Ang mga salita ay lumabas ng walang emosyon, ngunit ang kirot sa kanyang puso ay malinaw. Kailangan ko po ang perang ito, Sir Liam, patuloy ni Ara. Hindi para sa mga luho. Para po sa pangmatagalang gamot ng kapatid ko. Kaya hindi po ako aalis. Hindi po ako susuko sa trabahong ito. Napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Liam. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkabigla, at pagkatapos ay isang bagay na halos tulad ng interes. Hindi siya sanay na may naglalabas ng sariling sakit sa harap niya. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng katapatan. Kaya kung ano man po ang itapon ninyo, sir, o gaano man po kayo kadalas na magalit, mananatili po ako, paliwanag ni Ara, ang kanyang tinig ay puno ng matinding determinasyon. Hanggat binabayaran ninyo ako, gagawin ko ang trabaho ko. At trabaho ko ang tulungan kayo. Naglakad siya papunta sa basurahan, maingat na inihulog ang mga basag na piraso ng florera. Pagkatapos ay bumalik siya sa lugar kung saan niya ibinuhos ang tubig. Nakita niya ang basa-basa pa ring panyo na kanyang naiwan. Yumuko siya ulit, pinupunasan ang sahig. Ngayon po, sir, sabi ni Ara, habang dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mata ay nakatingin ulit sa mga mata ni Liam. Bukas, magsisimula tayo sa physical therapy, gusto ninyo man o hindi. Hindi na sumagot si Liam. Tumingin lang ito sa kanya, ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkabigla at pagkadismaya. Hindi nito inaasahan ang sagot na iyon. Hindi nito inaasahan na mayroon pang taong makakaya niyang tingnan sa mata pagkatapos ng lahat. Walang masasakit pa kaysa sa salitang disige. Iyan ang huling salitang binigkas ni Liam Alcantara matapos magsalita si Ara Santos. Hindi niya maintindihan kung bakit. May isang bagay sa determinasyon ng babae, sa kanyang mga matang walang takot, ang nagpakalma sa nagngangalit na apoy sa loob niya. O baka napagod lang siya. Napagod sa pakikipaglaban sa lahat. At ngayon, narito siya, nakaupo sa isang therapy bed, habang si Ara ay nakatayo sa tabi niya, ang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng kanyang mga binti. Iangat po ang kaliwang binti, Sir Liam. Dahan-dahan lang po. Ang bawat salita ni Ara ay malinaw, malumanay, ngunit may isang matibay na utos sa likod nito. Sinubukan ni Liam. Buong lakas niyang pinilit ang kanyang mga kalamnan, ngunit tanging isang. Maliit na paggalaw lang ang kaya niyang gawin. Ang kanyang binti ay parang bato, mabigat at walang buhay. Ah!
Ano ba yan? Sigaw niya, ang kanyang mukha ay nagiwi sa pagod at pagkabigo. Hindi gumagana. Wala ito. Huwag ka nang magsayang ng oras. Hindi sumagot si Ara. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang binti. Ang kanyang mga daliri ay malumanay na humahaplos. Ang init ng kanyang mga palad ay nakaramdam kay Liam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pag-asa ng pakiramdam. Hinga po ng malalim, sir, sabi ni Ara. Hindi po ito madali. Pero kakayanin po natin. Sinubukan niya ulit. Sa bawat pagtulak ni Ara sa kanyang binti, ramdam niya ang pagod. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ay parang isang maraton. Pawis na pawis siya. Ngunit si Ara, tila hindi napapagod. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, puno ng paghihikayat. Masakit yan, ha, bulong ni Ara. Ang kanyang tinig ay halos bulong lang nang makita niya ang pag-iwi sa mukha ni Liam. Tumingin si Liam sa kanya. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang manipis na linya ng pawis sa noo ni Ara. Ang kanyang buhok ay may kaunting pagkalito at ang kanyang uniforme ay may bahagyang kulubot. Hindi ito ang pinakamasipag na nurse na nakita niya o ang pinakamaganda, ngunit may isang bagay sa kanya. Isang bagay na totoo. Siyempre masakit. Giit ni Liam at agad niyang pinagsisihan ang kanyang pagsigaw. Gusto mong bumalik ako sa dati. Hindi na ako babalik sa dati. Tapos na ako. Hindi ninyo po kailangan bumalik sa dati, sir, sagot ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado. Kailangan ninyo lang pong lumakad ulit. At sa loob ng mga sumunod na araw, iyon ang ginawa nila. Sumigaw si Liam. Nagmura siya. Sumuko siya ng ilang beses. Ngunit sa bawat pagkakataon, nandoon si Ara, tahimik na hinihintay siyang magpatuloy. Ang kanyang mga kamay ay palaging nandoon, humahawak, gumagabay, nagbibigay ng suporta. Isang hapon, sa panahon ng kanilang session, sinubukan nilang maglakad sa parallel bars. Ang kanyang mga braso ay nanginginig, ang kanyang mga binti ay parang jelly. Bawat hakbang ay isang paghihirap. Halika na po, sir. Kaunting-kaunti na lang. Sa bawat hakbang ni Ara, umuusad din siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na espasyo sa pagitan niya at ng susunod na hakbang. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot at naramdaman niya ang kanyang sarili na bumabagsak. Bago pa man siya bumagsak, naramdaman niya ang matibay na paghawak ng mga kamay ni Ara sa kanyang baywang. Hindi siya kalakasan, ngunit ang kanyang paghawak ay matatag. Ang kanilang mga katawan ay nagkadikit. Naramdaman ni Liam ang init ng kanyang hininga sa kanyang tainga, ang amoy ng kanyang shampoo, at ang malambot na tela ng kanyang uniforme sa kanyang balat. Ito ang unang beses na may humawak sa kanya ng walang takot, walang pagkasuklam, pagkatapos ng aksidente. Ang init ng kanyang kamay ay kumalat sa kanyang katawan, at sa isang sandali, tila nawala ang lahat ng sakit. Tila nawala ang kanyang mga pilat. Okay lang po kayo, sir, bulong ni Ara, ang kanyang tinig ay nag-aalala. Inilayo ni Liam ang kanyang sarili, mabilis na kinamumuhian ang kahinaan na naramdaman niya sa sandaling iyon. Bitawan mo ako, utos niya. Inilayo siya ni Ara, ngunit ang mga mata nito ay nanatili sa kanya, puno ng pag-aalala. Maayos na po ba kayo? Tanong niya ulit. Hindi sumagot si Liam. Tumingin lang siya sa sahig, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Bakit? Bakit niya naramdaman iyon? Hindi siya dapat makaramdam ng kahit ano para sa sinuman. Hindi na siya dapat makaramdam ng kahit ano kundi galit. Kinaumagahan, tila may kakaiba sa mansyon. Mas tahimik. Mas malamig. Nasa kanyang silid si Liam, kumakain ng kanyang hapunan na mag-isa, nang marinig niya ang boses ng kanyang ina, si Matilda Alcantara, mula sa labas ng pinto. Ito ay may isang pahiwatig ng galit. Alam ko ang ginagawa mo, rinig niyang sabi ni Matilda, ang kanyang boses ay matalim, ngunit bahagyang bumaba upang hindi marinig ng malinaw. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sumimangot si Liam. Sino ang kausap ng kanyang ina? Lumapit siya sa pinto gamit ang kanyang wheelchair, dahan-dahang binuksan ito ng kaunti. Nakita niya si Matilda, nakatayo sa pasilyo, nakaharap sa likod ng isang babae. Si Ara. Binabayaran ka lang namin para gawin ang trabaho mo, patuloy ni Matilda, ang kanyang boses ay puno ng paghamak.
Huwag kang lumagpas sa iyong mga limitasyon. Ang anak ko, hindi siya para sa mga tulad mo. Hindi siya para sa mga taong gustong umangat gamit ang kanyang sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ni Liam. Anong sinasabi ng ina niya? Ma'am, sagot ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At walang masama sa trabaho ko. Talaga ba? Sabi ni Matilda, tumatawa ng isang mapanghamak na tawa. Alam ko ang uri mo. Gusto mo ba ng mas malaking halaga? Sabihin mo lang. Pero huwag mong isipin na maluloko mo ang anak ko at ang pamilyang ito. Hindi mo siya mapapasalamatan sa pagiging isang alalay. Naramdaman ni Liam ang pagtaas ng kanyang galit. Alalay? Ito ba ang tingin ng kanyang ina kay Ara? Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sagot ni Ara. Ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado, kahit na nakita ni Liam ang bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay. Hindi po ako umaasa sa kahit anong pasasalamat. At hindi rin po ako nandito para manloko. Inilabas ni Matilda ang kanyang pitaka at kinuha ang isang makapal na tumpok ng pera. Narito. 2 beses ang sweldo mo. Umalis ka na ngayon. At huwag ka nang bumalik. Nagtago si Liam sa likod ng pinto, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. 2 beses ang sweldo. Para lang umalis si Ara. Ano ang iniisip ng kanyang ina? Hindi ko po tatanggapin yan, ma'am, mariing sagot ni Ara. Hindi po ako binebenta. At gaya ng sinabi ko, kailangan ko po ang trabahong ito. Naramdaman ni Liam ang isang kakaibang pakiramdam. Gulat. At, sa isang paraan na hindi niya maintindihan, isang pahiwatig ng paghanga. Lahat ng nurse bago kay Ara ay tumanggap ng pera at umalis. Pero hindi si Ara. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang lahat ng tungkol sa iyo, sabi ni Matilda, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Alam ko ang uri mo. Huwag mong isipin na maluloko mo ang anak ko at ang pamilyang ito. Hindi mo siya mapapaibig sa kapansanan niya. Ilang linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon sa pasilyo. Ang pagdating ni Matilda Alcantara ay nagdala ng isang panibagong tensyon sa mansyon, ngunit sa paraan na hindi inaasahan ni Ara. Sa halip na lumala ang pagtrato ni Liam, tila may nagbago. Hindi man niya aminin, naramdaman ni Ara ang bahagyang paglambot sa kanyang pakikitungo. Hindi na masyadong sumisigaw si Liam. Hindi na rin siya nagtatapon ng mga gamit. May mga araw na tahimik lang silang nagsasagawa ng physical therapy. Ang tanging tunog ay ang kanyang hirap na paghinga at ang paghampas ng kanyang mga binti sa sahig. Ngunit sa bawat session, naroon ang unti-unting pag-unlad. Isang umaga, habang tinutulungan ni Ara si Liam sa kanyang mga pagsasanay sa pag-abot, nangyari ang isang bagay na nagpatibok ng kanyang puso. Masakit ba, sir? Tanong ni Ara, habang dahan-dahan niyang ginagabayan ang braso ni Liam. Bumulong si Liam, mas masakit pa dyan ang ulo ko sa kakaisip kung bakit ka nanatili. Natawa si Ara. Isang maliit, marahang tawa. Kailangan ko po ang trabaho, sir. Hindi lang yon, sabi ni Liam, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bahagyang ngiti na sumilay sa kanyang labi. Hindi ito ang ngiti ng isang tao na masaya, ngunit mayroon itong pahiwatig ng pag-aaliw. Isang ngiti na nagpapakita na mayroon pa rin siyang kakayahang ganoon. Alam ko. Dahil kung pera lang, mas malaki ang inialok ng aking ina sa iyo. Natigilan si Ara. Narinig niya ang usapan? Humigpit ang kapit niya sa braso ni Liam. Pasensya na po, sir, sabi ni Ara, ang kanyang mukha ay biglang nagkaroon ng seryosong ekspresyon. Wala po akong intensyon na manamantala sa inyo. Alam ko, bulong ni Liam at tumingin siya sa kanya. Sa mga mata ni Liam, nakita ni Ara ang isang bagay na mas malalim kaysa sa galit o pagkasuklam. Ito ay isang uri ng pagtanggap, isang kalungkutan na tila humihingi ng karamay. Pero, salamat. Salamat sa pananatili. Naramdaman ni Ara ang kilig. Isang mabilis na pagtibok ng puso at ang init na kumalat sa kanyang pisngi. Ang isang salamat mula kay Liam Alcantara ay parang isang ginto. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang magbago ang dinamika ng kanilang relasyon. Hindi na lang sila nag-uusap tungkol sa therapy. Minsan, sa gabi, pagkatapos ng hapunan, hindi na agad bumalik si Liam sa kanyang silid. Sa halip, mananatili siya sa sala at magpaparinig ng lumang SE, original Filipino music, sa kanyang vinyl player.
Isang gabi, habang nag-aayos si Ara ng kanyang gamit, narinig niya ang tugtog ng isang lumang kanta. Ang tinig ni Basil Valdez. Hindi niya napigilang lumapit sa sala. Nakita niya si Liam, nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa bintana, tila malalim ang iniisip. Ang ganda ng kanta, sir, mahina niyang sabi. Tumango si Liam. Lumang kanta. Mahilig ang lolo ko sa ganito. Nilibot ni Ara ang kanyang paningin sa sala. Ang mga mamahaling muebles, ang mga sining na nakasabit sa dingding, ang malaking telebisyon na bihira nilang gamitin. Ngunit sa isang sulok, may isang bookshelf na puno ng mga lumang libro at isang koleksyon ng vinyl records. Sino po ang paborito niyong singer, sir? Tanong niya, naglakas loob na lumapit at umupo sa isang malambot na armchair na hindi kalayuan sa kanya. Si Frank Sinatra, sagot ni Liam. At si Regine Velasquez. Napangiti si Ara. Ang layo po ng agwat, sir. Mula Sinatra hanggang Regine. Nagpakawala si Liam ng isang mahinang tawa. Sa pagkakataong ito, totoo ang tawa. Bakit? Mali ba? Hindi naman po, sagot ni Ara. Ibig sabihin, malawak ang taste ninyo sa musika. Mula noon, nagkaroon sila ng ganoong mga pag-uusap. Nagtanong si Liam tungkol sa buhay ni Ara. At sa isang gabing puno ng katahimikan at ng malalim na musika, naramdaman ni Ara na oras na para sabihin ang kanyang sikreto. Sir Liam, mahina niyang simula. Alam niyo po, kaya ako naging nurse dahil sa kapatid ko. Tumingin sa kanya si Liam, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ang kapatid mong binanggit mo dati. Tumango si Ara. Opo. Si Junjun, mas bata siya sa akin ng 5 taon. Huminga siya ng malalim. Nangyari po ang aksidente noong grade school pa lang kami. Naglalaro kami sa bakuran tapos tumalon siya sa isang lumang puno. Pero bigla siyang nawalan ng kapit. Bumagsak siya. Kami lang po ang nandoon. Naramdaman ni Ara ang kirot sa kanyang dibdib. Ang alaala ay sariwa pa rin parang nangyari kahapon. Dinala po namin siya sa ospital. Pero huli na. Hindi na po niya naibalik ang pakiramdam sa binti. Kaya ngayon, nasa wheelchair na po siya. Tulad niyo po. Ang boses ni Ara ay halos bulong na lang. Pakiramdam ko po, kasalanan ko. Kung hindi ko lang po siya pinabayaan. Hindi nagsalita si Liam. Ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw, at sa isang gulat, naramdaman ni Ara ang init ng kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang kamay. Isang maingat, magaan na paghawak. Isang tahimik na pag-unawa. Hindi mo kasalanan yon, Ara, bulong ni Liam, ang kanyang boses ay tila may bahid ng sakit. Aksidente ang tawag doon. Hindi mo ito kagaya. Hindi mo ito kasalanan. Ang mga salita ni Liam ay tila isang balsamo sa sugat na matagal nang dinadala ni Ara. Napatingin siya kay Liam, at sa mga mata niya, nakita niya ang bahagyang paglambot na hindi niya inakala na makikita niya. Ang pag-unawa. Ang pagpapatawad. Naramdaman niya ang isang matinding koneksyon. Hindi na siya isang pasyente at hindi na lang siya isang nurse. May isang bagay na lumago sa pagitan nila, isang bagay na mas malalim kaysa sa anumang pera o trabaho. Hindi nagtagal ang kanilang katahimikan. Isang marahang katok sa pinto ang nagpalingon sa kanila. Si Mang Tonyo, ang personal assistant ni Liam, ay nakatayo sa bukana, hawak ang isang makapal na folder. Nakita ni Ara ang pamilyar na kaba sa mukha ni Mang Tonyo. Mukhang mahalaga ang dala niya. Sir Liam, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay bahagyang nag-aalala. May report po akong dapat ipakita sa inyo. Sumimangot si Liam. Ngayon, Mang Tonyo. Hindi ba pwedeng bukas? Importante po ito, sir. Giit ni Mang Tonyo, at sa isang tingin kay Ara, tila sinasabi niya na hindi ito dapat marinig ng iba. Naintindihan ni Ara ang senyales. Tumayo siya. Sige po, Sir Liam. Magpapahinga na po ako. Magandang gabi po. Tumango lang si Liam, ang kanyang mata ay nakatingin na kay Mang Tonyo. Lumabas si Ara sa sala, ngunit hindi niya maiwasang makinig sa bahagyang pag-uusap. Narinig niya ang boses ni Mang Tonyo na bumubulong. Sir, may lumabas po sa investigation. Tungkol po sa sasakyan ninyo. Naglakad pa palayo si Ara, ngunit ang huling narinig niya ay ang marahas na paghinga ni Liam. Sa kanyang silid, hindi makatulog si Liam.
Ang mga papel na ibinigay ni Mang Tonyo ay nakalatag sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang partikular na pangungusap, paulit-ulit na binabasa. Resulta ng pagsusuri, ang brake fluid line ay sadyang pinutol. Ang bawat salita ay tumatago sa kanyang utak, nagdudulot ng matinding sakit. Sadyang pinutol. Hindi ito aksidente. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Ang larawan ng kanyang sirang mukha, ang mga pilat, ang kanyang mga binti na walang buhay. Hindi ito aksidente. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang noo. Tinignan niya ulit ang dokumento, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi niya sinasadya, ngunit isang hininga ang lumabas sa kanyang bibig, na puno ng matinding pagkatanto. Hindi ito aksidente, bulong ni Liam, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng matinding pagkamuhi. Tinangka nila akong patayin. Nakatitig si Liam Alcantara sa screen ng kanyang tablet, ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa niya ang mga salita. Ang bawat letra ay tila sumusunog sa kanyang retina, nag-iiwan ng marka sa kanyang isipan. Resulta ng pagsusuri, ang brake fluid line ay sadyang pinutol. Sadyang pinutol. Ang mga salitang iyon ay nagpaikot sa kanyang ulo, nagdala ng isang alon ng pagdududa at galit. Hindi ito aksidente. Hindi ito isang trahedya na nangyari lang. May nagplano nito. May nagtangka sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagkamuhi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkabigo, ang lahat ng puot na kanyang naramdaman simula ng araw na iyon ay tila nagkaisa at naglabas ng apoy sa kanyang kalooban. Sino? Sino ang may gustong mamatay siya? Ang listahan ng mga posibleng kalaban sa kanyang isipan ay mahaba. Ang mga Alcantara ay isang malaking pangalan sa mundo ng negosyo. Marami silang kaaway. Ngunit sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Napatingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang pilat sa kanyang mukha ay tila ngumingisi. Ang kanyang mga binti walang buhay sa ibaba ng kanyang baywang. Lahat ng ito ay dahil sa isang taong may gustong sirain siya. At kung may nagtangka sa kanyang buhay, sino pa ang maaaring kasabwat? Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mukha ni Bianca. Ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng umalis sa kanya nang kailangan niya ito. Hindi niya akalain na may kinalaman si Bianca dito, ngunit ang pagdududa ay kumalat na sa kanyang isipan na parang lason. Ang kanyang mga alaala sa kanya ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Nakita niya ang sarili niya na nakaupo sa isang mamahaling restaurant, kasama si Bianca. Ang ngiti ni Bianca ay kasing ningning ng diamante sa kanyang singsing. Liam, mahal, sa iyo lang ako. Habang buhay, bulong nito, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Bianca ay pumuno sa kanyang ilong. Pakiramdam niya noon, siya ang pinakamaswerte na lalaki sa mundo. Ngunit ang alaala ay mabilis na naglaho, napalitan ng sakit. Bakit siya iniwan ni Bianca? Hindi ba niya sinabi na mahal siya? Na magiging magkasama sila anuman ang mangyari? Ang kanyang galit ay lumipat mula sa hindi kilalang salarin papunta sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Kinaumagahan, tila may pader na nakatayo sa pagitan niya at ni Ara. Sir Liam, oras na po para sa therapy, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay malumanay gaya ng dati. Hindi ko kailangan, matalim na sagot ni Liam, hindi tumitingin sa kanya. Nagulat si Ara. Pero, sir, mahalaga po ito para sa inyo. Kailangan nating ipagpatuloy ang pagpapagaling. Alam ko ang kailangan ko, galit na sabi ni Liam, pinipiga ang hawak niyang ballpen. At hindi ikaw yon. O ang therapy mo. Umalis ka. Naramdaman ni Ara ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago sa mood ni Liam. Isang araw, nagbahagi sila ng mga sikreto at ngayon, tinataboy na naman siya nito. Sir Liam, may nagawa ba akong mali? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Biglang bumaling si Liam sa kanya, ang kanyang mga mata ay parang apoy. Hindi mo naiintindihan, Ara. Wala kang alam. Lumabas ka na. Nakita ni Ara ang matinding galit sa mga mata ni Liam, ngunit sa ilalim yon, may nakita rin siyang takot. Ang takot na nagpatulak sa kanya na lumayo. Kung iyan po ang gusto ninyo, sir, bulong ni Ara, at lumabas siya ng silid. Iniwan si Liam na mag-isa sa kanyang kalungkutan at galit.
Pagkaalis ni Ara, agad na tinawagan ni Liam si Mang Tonyo. Mang Tonyo, ang kanyang boses ay malalim at nag-aalala. Gusto kong malaman ang lahat. Lahat ng tungkol sa mga kalaban ko sa negosyo. Lahat ng tungkol sa mga kaaway ng aking ama. At lalo na, lahat ng tungkol sa pamilya Reyes. Bawat detalye. Pero Sir Liam, nagdududa po ba kayo kay Miss Bianca? Tanong ni Mang Tonyo, tila nagulat. Gawin mo lang ang sinasabi ko, sigaw ni Liam, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Walang tiwala. Narinig mo? Wala. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy si Liam sa pag-iisa. Hindi niya pinansin si Ara. Gumagawa lang siya ng mga physical therapy exercises ng mag-isa, ang kanyang mukha ay puno ng matinding konsentrasyon. Sa bawat pagtulak, sa bawat paggalaw, parang sinusubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa isang hindi nakikitang kaaway. Tuwing gabi, tinatawagan niya si Mang Tonyo. Hinahanap niya ang katotohanan. Narinig niya ang boses ni Mang Tonyo sa telepono. Sir, may lumabas po kaming impormasyon. Ang kapatid ni Miss Bianca, si Henry Arthur Reyes, ay nagkaroon ng malaking problema sa inyo bago ang aksidente. May deal po kayong kinansela na nagdulot ng malaking pagkalugi sa kanya. Tumawa si Liam, isang mapaklang tawa. Sinasabi ko na nga ba? Ngunit may isang bahagi ng kanya ang ayaw maniwala. Si Bianca. Ang babaeng mahal na mahal niya. Imposibleng may kinalaman siya dito. Isang gabi, habang nakatitig sa kisam, naalaala niya ang huling beses na nakita niya si Bianca. Nasa ospital siya, nakahiga sa kama, ang kanyang mukha ay nakabalot sa bendahe. Narinig niya ang boses ni Bianca. Liam, mahal, pasensya na. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita kang ganito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Umiyak siya noon. Dahil sa sakit. At dahil sa paglisan ni Bianca. Ngayon, ang alaala ay tila nagbago. Ang kanyang pag-alis ay hindi na tila sakit, kundi isang bagay na mas malalim. Sir, sabi ni Mang Tonyo, ang boses nito ay pamilyar habang nasa telepono ulit. Nakahanap po ako ng isang bagay. Isang litrato. Anong litrato? Tanong ni Liam, ang kanyang puso ay nagsisimulang bumilis. Isang litrato po ni Miss Bianca at M. Arthur Reyes. Sa isang resort po sa Batangas. Parang nagdiriwang po sila. Ilang linggo lang po pagkatapos ng aksidente ninyo. Naramdaman ni Liam ang paglamig ng kanyang dugo. Nagdiriwang? Ay send mo sa akin, utos niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ilang segundo ang lumipas. Ang screen ng kanyang tablet ay nag-flash. Isang email. Isang attachment. Dahan-dahan niyang binuksan ang litrato. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Sa litrato, nakangiti si Bianca. Ang kanyang ngiti ay malawak, masaya, parang walang problema sa mundo. Nakahawak siya sa braso ni Arthur Reyes, na nakangiti rin. May hawak silang mga wine glass, tila nag-iinom ng toasting. Ang background ay isang magandang beach resort. Ang araw ay sumisikat sa likod nila, na nagbibigay ng isang maliwanag na glow sa kanilang mga mukha. Ang mukha ni Bianca ay malinaw. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Walang bakas ng kalungkutan. Walang bakas ng pag-aalala. Walang bakas ng pagsisisi. Ang pagkadurog ng kanyang puso ay mas matindi kaysa sa anumang sakit na naramdaman niya simula ng aksidente. Ang mga pilat sa kanyang mukha ay hindi kailanman nagdulot ng ganitong sakit. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay nagiba sa isang iglap. Ang pag-ibig. Ang katapatan. Ang mga pangako. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Sila ang may kagagawa nito. Si Arthur Reyes. At si Bianca. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa ngiti ni Bianca. Ang ngiti na minsan niyang minahal. Ngayon, ito ay isang simbolo ng kanyang pagkadurog, ng kanyang pagtataksil. Napakasakit. Mas masakit pa sa anumang pinsala sa kanyang katawan. Sa isang malakas na tunog, ibinagsak ni Liam ang kanyang tablet sa sahig. Tumama ito sa sahig na gawa sa kahoy, ang screen ay nabasag, ang litrato ay nanatili sa kanyang isipan. Ang pagkakanulo na ito ay mas matindi kaysa sa pisikal na pinsala. Ang lahat ay isang pagpapanggap lamang. Ang pagmamahal.
Ang pag-aalala. Ang lahat ng iyon ay nagtago sa likod ng isang ngiti. Naramdaman ni Ara Santos ang paglamig. Hindi lang sa panahon, kundi pati na rin sa loob ng mansyon. Simula ng gabing iyon na bumagsak ang tablet ni Sir Liam, nagkaroon ng malaking pagbabago. Bumalik siya sa kanyang pagiging mainit ang ulo, ngunit ngayon, mas matindi ang lamig sa kanyang mga mata. Para siyang isang taong nawalan na ng anumang pakialam sa mundo. Sinubukan ni Ara na lumapit. Isang umaga, ipinaghanda niya si Liam ng isang baso ng sariwang orange juice, ang paborito nito. Dinala niya ito sa kanyang silid, kung saan nakaupo si Liam sa kanyang wheelchair, nakatitig sa bintana. Sir Liam, mahina niyang sabi, inilapag ang baso sa lamesa sa tabi niya. Orange juice po. Hindi siya tinignan ni Liam. Hindi ko kailangan, matalim na sagot nito, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Pero, sir, mahalaga po ang bitamina C, pilit ni Ara. Para po sa pagpapagaling ninyo. Sa wakas, lumingon si Liam. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Hindi mo naiintindihan, Ara, sabi niya, ang bawat salita ay tila isang balang tumatama sa dibdib ni Ara. Wala ka nang dapat na malaman. Umalis ka na. Naramdaman ni Ara ang pagkirot. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa pisikal na sakit. Ito ay ang sakit ng pagtanggi, ang sakit ng kawalan ng pag-asa. Sir Liam, ano po bang problema? Pakiusap, sabihin niyo po sa akin. Hindi niya mapigilan ang kanyang tinig na magpakita ng pag-aalala. Tinitigan siya ni Liam, ang kanyang mukha ay blanko. Problema? Ang problema, Ara, ay ang mundo. Ang lahat ng tao. Ang lahat ay peke. Naramdaman ni Ara ang isang malamig na takot. Ano ang nangyari? Ano ang nakita ni Liam? Pero Sir Liam, hindi po ako peke, pilit ni Ara, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nandito po ako para tulungan kayo. Ngumisi si Liam. Isang mapaklang ngisi. Tulungan? Kaya mo akong tulungan, Ara? Paano? Kaya mo bang ibalik ang mukha ko? Kaya mo bang ibalik ang mga binti ko? Kaya mo bang ibalik ang tiwala ko sa mga tao? Ang bawat salita ay tila isang suntok. Walang magawa si Ara. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya para kay Liam. Bumalik ang pader, mas mataas, mas matibay kaysa dati. Kung iyan po ang tingin ninyo, sir, bulong ni Ara, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Kung hindi ninyo na po ako kailangan, aalis na po ako. At dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ngunit hindi niya alam, may mas masakit pang naghihintay sa kanya. Habang naglilinis si Ara ng sala, naramdaman niya ang presensya ni Matilda Alcantara. Nakatayo ito sa likod niya, ang kanyang tingin ay matalim, puno ng pagdududa. Ikaw, Ara, sabi ni Matilda, ang kanyang boses ay malamig. May nakita ka ba dito? Nagulat si Ara. Ano po, ma'am? Ang aking pinakamamahal na trambol, sagot ni Matilda, at naglakad ito papunta sa isang glass display cabinet. Ang trambol na ibinigay sa akin ng aking asawa bago siya namatay. Halos 1,000,000 piso ang halaga nito. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi niya alam ang tungkol sa trambol. Hindi po, ma'am. Wala po akong nakita. Talaga ba? Ninisyan siya ni Matilda. Nawawala ito. At ikaw lang ang tao na palaging nasa silid na ito. Maliban sa akin at sa aking anak. Naramdaman ni Ara ang pagtaas ng kanyang kaba. Alam niya kung saan patungo ito. Ma'am, wala po akong kinukuha, mariing sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay matatag, kahit na ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Kung gayon, sabi ni Matilda, at lumakad ito papunta sa kanya. Hayaan mong tingnan ko ang iyong bag para lamang maalis ang anumang pagdududa. Naramdaman ni Ara ang pagtaas ng galit. Ma'am, hindi po ako magnanakaw. O, talagang hindi ka magnanakaw, sabi ni Matilda, at kinuha nito ang kanyang bag mula sa mesa. Bago pa man makareact si Ara, ibinuhos na ni Matilda ang laman ng kanyang bag sa sahig. Ang kanyang mga personal na gamit ay kumalat sa sahig, ang kanyang wallet, cellphone, isang panyo, at isang maliit na notepad. At pagkatapos, isang kumikinang na bagay ang nahulog mula sa ilalim ng kanyang wallet. Isang magandang silver na trambol, pinalamu siya ng maliliit na diamante. Nanlaki ang mga mata ni Ara.
Hindi siya makapaniwala. Paano? Paano ito napunta doon? Ayan na, sabi ni Matilda, ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Sinasabi ko na nga ba? Narinig ni Ara ang tunog ng gulong ng wheelchair. Si Liam. Nakatayo ito sa pinto ng sala, nakatitig sa eksena, ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Sir Liam, bulong ni Ara, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi po totoo yan. Hindi ko po kinuha yan. Ngunit ang mga mata ni Liam ay blanko. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Matapos ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol sa pagtataksil ni Bianca, hindi na niya kaya pang magtiwala. Ang kanyang puso ay nabasag na sa milyong piraso. Liam, anak, sabi ni Matilda, ang kanyang boses ay tila nag-aalala. Sinasabi ko na nga ba? Ang babaeng ito, hindi siya mapagkakatiwalaan. Pinagsamantalahan lang niya ang kabaitan mo. Hindi nagsalita si Liam. Nakatitig lang siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay tila tumago sa kanya. Nakita ni Ara ang pagdududa sa kanyang mga mata, ang pagkasuklam. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang kawalan ng tiwala mula sa taong unti-unti niyang minahal. Liam. Pakiusap, bulong ni Ara, ang kanyang mga mata ay nanlabo na sa mga luha. Hindi ko po ginawa yan. Ngunit si Liam, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkabigo. Ang lahat ay tila nagkaisa upang patunayan na tama siya. Lahat ay sinungaling. Lahat ay traitor. Humarap siya kay Ara, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang galit na itinago niya sa loob ng matagal na panahon na ngayon ay lumabas. Kahit ikaw ba, tanong ni Liam, ang kanyang boses ay basag. Ang tanong na iyon ay hindi lang para kay Ara, kundi para sa kanyang sarili. Kahit ang tanging taong nagpakita sa kanya ng kabaitan ay magtataksil din. Naramdaman ni Ara ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanyang pagtitiyaga, lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Sa wakas, ang kanyang mga luha ay dumaloy, mainit sa kanyang pisngi. Tinalikuran siya ni Liam. Ang kanyang likod ay tila isang pader na hindi na kayang lusutan ni Ara. Umalis ka, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng matinding pagtanggi. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Nanlamig si Ara. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Tinignan niya ang mga nagkalat niyang gamit sa sahig. Ang kanyang mga gamit. Nakasama ang trambol. Kinuha niya ang kanyang bag at walang imik, lumabas siya ng mansyon. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng kirot. Ang bawat patak ng luha ay mainit sa kanyang pisngi, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng lahat. Iniwan niya si Liam, mag-isa sa kanyang kalungkutan at pagdududa. Ang mansyon ay mas tahimik kaysa dati. Hindi lang ang kawalan ng kanyang boses ang nagpabingi sa bahay, kundi ang kawalan ng kanyang presensya. Walang mga yapak na naglalakad sa pasilyo, walang mahinang paggalaw sa kusina, walang figura na tahimik na naglilinis sa sala. Ang pagkawala ni Ara Santos ay nag-iwan ng isang malaking, nakabibinging butas sa puso ng bahay, at sa puso ni Liam Alcantara. Nakatitig siya sa kanyang wheelchair, nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang silid, ang mga mata ay nakatingin sa walang katapusang abot tanaw ng alabang. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng isang mapula-pulang kulay sa kalangitan. Ngunit walang pagpapalambot sa kanyang kalooban. Isang taon na siyang nabubuhay sa dilim at galit, at sa loob ng ilang linggo, nagkaroon ng maliit na butas ng liwanag dahil kay Ara. Ngunit ngayon, nawala na rin iyon. Nabasag. Dahil sa kanya. Umalis ka. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ang sarili niyang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, tulad ng isang sumpa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi ng pagdududa. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang ipagtabuyan si Ara? Ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan, ng tunay na pagmamalasakit. Ang babaeng hindi umalis kahit anong pananakit ang ginawa niya. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin, nakasabit sa kanyang isipan. Ang trambol. Ang trambol na nahulog mula sa bag ni Ara. Hindi ba yun sapat na ebidensya? Ngunit isang bagay ang nagpabalik sa kanyang isipan. Ang tingin ng kanyang ina.
Ang tingin ni Matilda Alcantara habang nakikita niya ang trambol na nahuhulog mula sa bag ni Ara. Hindi ito gulat. Hindi ito pagkabigla. Ito ay isang uri ng pagtatagumpay. Isang ngisi na halos hindi nakita. Bumalik ang alaala ng usapan ng kanyang ina at ni Ara sa pasilyo, ang sinabi ng kanyang ina na, alam ko ang uri mo. Huwag mong isipin na maluloko mo ang anak ko at ang pamilya na ito. Ang pag-aalok niya ng pera. Posible ba? Posible bang si Matilda? Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Isang malamig na pagkatanto ang dahan-dahang gumapang sa kanyang katawan. Ang kanyang ina ay may matinding pagmamahal sa reputasyon ng pamilya. At sa kanyang kalagayan, siya ay isang kahihiyan. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Mang Tonyo. Agad niya itong sinagot. Mang Tonyo, may balita ka na ba? Sir Liam, ang boses ni Mang Tonyo ay malalim at may isang bahid ng pagod. Nakita ko na po siya. Ang mekaniko. Nanlamig si Liam. At? Inamin po niya, sir. Binayaran daw po siya ni Amy Arthur Reyes para putulin ang brake line ng kotse ninyo. Naramdaman ni Liam ang paghigpit ng kanyang hawak sa telepono. At si Bianca. Ang kanyang boses ay halos bulong na lang. Isang mahabang katahimikan. Sir, sabi po ng mekaniko alam daw po ni Miss Bianca ang plano. Pero hindi po siya nagsalita. Nagpanggap lang po siyang wala siyang alam. Ang impormasyon ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kanyang puso. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang kanyang huling pag-asa para sa pagkabata, para sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Lahat ay durog na. Ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng minahal niya, ay kasabwat sa pagtangka sa kanyang buhay. At ang kanyang ina, ang taong dapat na nagtatanggol sa kanya, ay nagpakita ng mas malalim na kasamaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi na sa galit. Sa sakit. Sa matinding pagkabigo. Salamat, Mang Tonyo, mahina niyang sabi. Ipadala mo sa akin ang lahat ng ebidensya. Kailangan ko ito. Ngayon na. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Liam ng silid. Diretsong tinungo niya ang sala, kung saan abala si Manang Sonia sa paglilinis. Manang Sonia, ang kanyang boses ay malalim. Tawagin mo ang aking ina. Gusto ko siyang makausap. Ngayon na. Naramdaman ni Manang Sonia ang tensyon sa hangin. Pero Sir Liam, nagpapahinga po si Maam Matilda. Ngayon na, sigaw ni Liam, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong mansyon. Nagmamadali si Manang Sonia na umakyat sa hagdan. Hindi nagtagal, bumaba si Matilda, nakasuot ng kanyang niggown, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Liam, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Matilda, ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Hindi nagsalita si Liam. Lumapit siya, dahan-dahang iniikot ang kanyang wheelchair, hanggang sa makaharap niya ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay parang apoy. Sino ang naglagay ng trambol sa bag ni Ara? Ina, tanong ni Liam, ang bawat salita ay tila isang matalim na espada. Nanlaki ang mga mata ni Matilda. Ngunit mabilis itong nakarecover. Ano ang pinagsasabi mo, anak? Ang babaeng iyon ay magnanakaw. Nakita mo mismo. Nakita ko ang tingin sa iyong mga mata, ina, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay mababa, puno ng pagdududa. Nakita ko ang ngisi. Akala mo hindi ko napansin. Nanginginig ang mga kamay ni Matilda. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo ang sinasabi ko, sigaw ni Liam, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong sala. Alam mo ang tungkol sa aksidente. Alam mo ang tungkol kay Bianca at sa kapatid niya. Ginagamit mo ang lahat para protektahan ang pangalan ng pamilya, para protektahan ang sarili mo. Lumaki ang galit sa mga mata ni Matilda. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Liam. Para sa ating pamilya. Hindi ka na maaaring bumalik sa dating ikaw. Kailangan mong tanggapin iyon. Ang babaeng iyon, hindi siya para sa iyo. Hindi siya karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Humalakhak si Liam, isang mapaklang tawa. Sino ang hindi karapat-dapat, ina? Siya ba na nanatili sa akin kahit anong pananakit ang ginawa ko? O ikaw na nagplano ng lahat para lang itago ang mga baho ng ating pamilya?
Ang mga salita ay tila sumakit kay Matilda. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi mo naiintindihan, anak. Ginawa ko ito para sa iyong kinabukasan. Ayokong pakasalan mo ang isang babaeng ganoon. Ang kinabukasan ko, sigaw ni Liam, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi niya pinahintulutan ang mga ito na dumaloy. Ang kinabukasan ko ay nawala ng dahil sa inyo. Sa inyong mga sikreto. Sa inyong mga kasinungalingan. Ang babaeng iyon, siya lang ang nagpakita sa akin ng tunay na pagmamalasakit. At tinaboy ko siya. Dahil sa iyo. Nagsimulang gumuho si Matilda. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Patawarin mo ako, anak. Ginawa ko lang ang akala kong tamad. Tama. Bulong ni Liam. Ang lahat ng galit na naramdaman niya, ang lahat ng pagkamuhi sa sarili, sa mundo, ay naglaho. Napalitan ito ng matinding panghihinayang. Naiwan si Liam sa gitna ng sala, ang kanyang ina ay nakaupo sa sahig, umiiyak. Ngunit ang kanyang puso ay hindi na puno ng galit. Narealize niya ang isang bagay. Ang paghihiganti ay walang kabuluhan. Ang paghahabol sa mga nagkasala ay hindi na ang pinakamahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang taong pinagtabuyan niya. Ang tanging mahalaga ay si Ara. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap niya ang numero ni Ara. Pindot. Doon sa kabilang linya, naririnig niya ang tunog ng bell na paulit-ulit na tumutunog. Isang tunog na puno ng pag-asa at ng matinding takot. 1, 2, 3. Walang sumasagot. Ara, di. Bulong ni Liam, ang kanyang boses ay basag sa luha. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at sa wakas, dumaloy ang kanyang mga luha. Ang mga luha ng pagsisisi, ng pag-asa, ng pagmamahal. Ara, patawarin mo ako, kailangan kita. Malakas ang hininga ng hangin mula sa lawa. Sariwa. Malinis. Iba sa mabigat na hangin sa syudad, na puno ng usok at ng hindi nakikitang bigat ng mga pangarap na nawasak. Nakatayo si Ara Santos sa gilid ng lawa ng Laguna, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na tubig. Ang tahimik na buhay sa probinsya, sa kanyang lumang bahay sa San Pablo, Laguna, ay tila isang balbasam sa kanyang sugatan na kaluluwa. Nagtanim siya ng mga gulay sa maliit nilang bakuran, tumutulong sa kanyang ina sa pag-aalaga kay Junjun, at paminsan-minsan ay nagboboluntaryo sa lokal na health center. Ang bawat araw ay isang pagtatangka na kalimutan ang nangyari. Kalimutan ang sakit. Kalimutan ang pagtataksil na naramdaman niya mula kay Liam. Kalimutan ang bigat ng trambol sa kanyang bag. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumubulong sa likod ng kanyang isipan. Ang tawag. Ang voicemail. Ilang araw na ang nakalipas mula nang umalis siya sa mansyon. Ang kanyang cellphone, na nanatiling patay sa loob ng 2 araw, ay binuksan niya lang para tumawag sa kanyang ina. At doon, nakita niya ang isang missed call. Mula kay Liam. At isang voicemail. Sa una, ayaw niyang pakinggan. Ayaw niyang balikan ang sakit. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Pindot. Narinig niya ang boses ni Liam. Basag. Puno ng luha. Ara, patawarin mo ako, kailangan kita. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kanyang puso, nagdulot ng isang matinding kaguluhan. Ito ba ay totoo? O isa lang itong paraan para muling manipulahin siya? Pagkatapos ng lahat, sinira niya ang kanyang tiwala. Tinawag niya siyang magnanakaw. Pinatay niya ang telepono. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang maniwala. Ngunit natatakot siyang masaktan ulit. Hindi pa siya handa. Kailangan niyang maging matatag. Si Liam Alcantara ay nasa isang bayahe na hindi niya inakala na kanyang gagawin. Hindi siya nakaupo sa kanyang private jet o sa kanyang mamahaling kotse. Nasa isang rented van siya, kasama si Mang Tonyo sa likuran. Ang kanyang wheelchair ay nakakabit sa likuran at ang kanyang mga binti ay sumasakit. Ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang mukha ay hindi pa rin bumalik sa dati at ang kanyang mga binti ay nanatiling walang pakiramdam. Ngunit ang kanyang puso ay nabago. Ang galit ay napalitan ng isang matinding pag-asa. Matapos ang kanyang pag-uusap sa kanyang ina, naramdaman niya ang isang kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman.
Ang paglabas ng lahat ng sikreto, ng lahat ng kasinungalingan, ay tila nagtanggal ng isang malaking bigat sa kanyang balikat. Hinaharap niya ang kanyang ina sa korte para sa kaso ng trambol, at sinimulan na rin niya ang legal na proseso laban kay Arthur at Bianca Reyes. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares sa kumpanya at nagtalaga ng isang dekalidad na SEC para mamahala. Kailangan niya ng isang bagong simula, at ang bagong simula na iyon ay nagsisimula kay Ara. "Sure ka po ba rito, Sir Liam?" tanong ni Mang Tonyo, habang nagmamaneho sila sa isang makipot na kalsada na puno ng mga puno. "Medyo malayo na po tayo sa syudad." "Mang Tonyo," sagot ni Liam, ang kanyang mata ay nakatuon sa bawat sign, "kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko siyang makausap." Kahit hindi pa niya lubos na kayang maglakad, determinado siyang marating ang lugar ni Ara. Ito ang pinakamahirap na biyahe sa kanyang buhay. Ngunit alam niya na sulit ang bawat sakit. Umaga. Tahimik ang barangay. Ang mga manok ay tumilaok. Ang amoy ng sariwang kape ay kumalat sa buong bahay. Nasa kusina si Ara, tumutulong sa kanyang ina sa paghahanda ng almusal, nang marinig niya ang isang kakaibang tunog. Isang makina na hindi pamilyar. At pagkatapos, isang boses. "Pakiusap po, mayroon po bang Ara Santos dito?" Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang boses na iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Lumabas siya ng kusina, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Sa labas ng kanilang simpleng bahay, nakita niya ang isang van na nakaparada. At sa tabi nito, nakaupo sa isang wheelchair, sa gitna ng sikat ng umaga, si Liam Alcantara. Ang kanyang mukha ay payat, ang mga pilat ay mas malinaw sa sikat ng araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit o kawalan ng pag-asa. Puno ito ng kalungkutan at ng isang matinding pag-asa. Kasama niya si Mang Tonyo na nakatayo sa tabi niya, tila gulat din sa pagdating niya sa probinsya. Nagmamadali ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Junjun na lumabas. Nagulat sila. "Sir Liam," bulong ni Ara, hindi makapaniwala. Nagmaneho si Liam ng kanyang wheelchair palapit sa kanya, bawat paggalaw ay may kaakibat na hirap. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang kay Ara. "Ara," sabi ni Liam, ang kanyang boses ay malumanay, tila natatakot na baka tumakbo si Ara. "Narito ako para humingi ng tawad." Naramdaman ni Ara ang kanyang mga luha. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan. "Narinig ko ang voicemail ninyo," mahina niyang sabi. "Nalaman ko ang lahat, Ara," patuloy ni Liam, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. "Ang tungkol sa trambol. Ang tungkol sa ina ko. Ang tungkol sa aksidente. Alam ko ang lahat. At alam ko na wala kang kasalanan. Patawarin mo ako, Ara. Pakiusap. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng ginawa ko." Ang kanyang boses ay basag. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Lumapit si Ara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang bawat pilat sa mukha ni Liam, ang bawat hirap na kanyang pinagdaanan. Ngunit ngayon, hindi na niya nakikita ang ihalimaw. Nakikita niya ang isang taong nabasag, ngunit buo. "Bakit ka narito, Sir Liam?" tanong ni Ara, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Hindi na ako ang dating Liam, Ara," sagot ni Liam, ang kanyang mga mata ay tapat. "Ibinenta ko na ang mga shares ko sa kumpanya. Iniwan ko na ang lumang buhay ko. Ang mga taong nagkasala, mananagot sila. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Hindi na iyon ang gusto ko. Hindi na ako naghahanap ng paghihiganti. Ang hinahanap ko ay ikaw." Nagkaroon ng katahimikan. Ang tunog lang ng hangin at ng mga ibon ang maririnig. "Ara, hindi ko hinihingi na bumalik ka sa mansyon," patuloy ni Liam. "Hindi ko hinihingi na bumalik tayo sa kung ano tayo dati. Ang hinihingi ko ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na magsimula ulit. Kasama ka. Kahit saan mo gusto. Dito. Sa Laguna. Kahit saan. Basta kasama ka." Tinitigan ni Ara si Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang puso ay nagsisimulang gumaling. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit napalitan ito ng isang matinding pag-ibig. Si Liam. Ang taong minsan niyang kinatakutan, na ngayon ay handang iwan ang lahat para sa kanya. Ang taong natutong maging matatag sa kabila ng lahat.
Ang taong natuto ng pag-ibig. Dahan-dahan, inabot ni Ara ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa mga kamay ni Liam, ang kanyang init ay kumalat sa kanyang katawan. Okay, Jimmy Alcantara, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay may bahid ng luha, ngunit puno ng matinding pag-asa. Magsimula tayo ulit. Dito. Hawak ang kamay ni Liam, tiningnan niya ang araw na unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, na nagbibigay ng gintong kulay sa lawa ng Laguna. Isang bagong simula. Isang bagong pag-asa. Isang pag-ibig na nagmula sa pinakamadilim na panahon at ngayon ay handa ng sumikat. At dito nagtatapos ang kwento ni Liam at Ara. Maraming salamat po sa inyong lahat sa paglalaan ng inyong oras at puso upang samahan kami sa paglalakbay na ito. Bilang inyong scriptwriter, isang malaking pribilehiyo at kaligayahan ang ibahagi ang istoryang ito ni Liam at Ara. Bawat salita, bawat emosyon ay binuo mula sa kaibuturan ng aking puso, sa pag-asang mahipon nito ang inyong mga damdamin at makapagbigay ng inspirasyon. Ang kwento ni Liam at Ara ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo o sa kayamanan, kundi sa kakayahang magpatawad, umunawa at bumangon mula sa pinakamatinding sakit. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan at pagtuklas na ang pinakamalaking pagpapagaling ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili. Naway ang kanilang paglalakbay ay maging patunay na gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan, laging may pag-asa para sa isang bagong simula at isang pag-ibig na nagpapalaya. Inaasahan po namin na kasama ninyo kaming nakaramdam ng kilig, galit, lungkot at higit sa lahat, pag-asa. Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section. Anong bahagi ng kwento ang pinakamagandang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento. Binitawan pero minahal.